Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Jesus, huwag ka po sanang magagalit sa sasabihin ko, ha? Wala kasi kung ibang mapagtanungan eh. Kayo lang po. Sasaya pa po ba ako? Magbabago pa ba ang buhay ko? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako, ang bukas. Ang ganda naman po ng bracelet na ito, Mami, Daddy. Mabuti naman at nagustuhan ng prinsesa namin. Yan ang birthday gift namin sa'yo ng daddy mo, Karil. Thank you po. Huwag mong isusuot yan araw-araw, ha? Gagamitin mo lang yan pagkasama mo kaming mamasyal. Oo nga. O kaya, kapag pupunta tayo sa church. Okay ba yun, Bunso? Yes po. Si Kuya Gilbert po, ano po yung gift niya sa akin? Hintay ka lang. Darating na yon, and I'm sure may gift din siya sa'yo. Yes, Mami. Sana... Ay, ano yun? Napanaginipan ko sina Mami at Daddy. Nung binigyan nila ako ng bracelet ng birthday ko. 10th birthday ko yun. Ay, hindi pa rin pala sila dumadating hanggang ngayon. Malakas pa rin yung ulan. Kaya siguro wala pa sila dahil malakas ang ulan. Ano? Tulog na ba alaga mo? Oo, Manuel. Baka nga nananaginip na siya eh. Di matulog ka na rin. Masama sa iyo ang mapuyat. Alalahanin mo buntis ka sa unang baby natin. Mula pa kaninang umaga, walang tigil ang pag-ulan.
Kaya siguro hindi pa makauwi si na Ma'am Lourdes at Sir Apollo. Isinama pa nila si Gilbert sa probinsya. Inip na inip tuloy si Karil na tayo lang ang kasama. Paano? Gusto nila makita ni Gilbert yung bibili nilang lupa para tayuan daw na negosyo nila. Alam mo na, sinasanay na nila sa business ang panganay nilang anak. Ano siya? Matulog na tayo. Kanina pa rin ako inaantok eh. Karil, kain ng kain. Opo, Yaya Karina. Yaya? Bakit po wala pa si na Mami at Daddy? Baka may ginagawa pa. Siguro hindi matapos yung inaasikaso nila doon dahil sa lakas ng ulan. Siguro nga. Sana sinama na lang nila ako. Para hindi ko sila namimiss. Ito naman, oo. Darating din sila. At pagdating nila, naku, Jack, maraming pasalubong yun sa'yo. Karina, halika dito sandali. Kumain ka lang dyan, Karila. Pupuntahan ko lang ng Manuel mo. Opo, Yaya. Karina! Oo, nariyan na. Ako naman, nagmamadali ka eh. Alam mo naman, inaasikaso ko si Karil. Bakit ba? Ano ba yun? May tumawag na pulis sa telepono. Pulis? Oo. Bakit? Sinong kailangan nila? Sina Ma'am Lourdes. May masamang nangyari sa kanila. Diyos ko. Nasa ospital sila ngayon. Yaya? Tapos na kayong maglaba? Ay, oo, Karil. Ay, ang bilis nyo. Ay, yun ay dahil Pride detergent na gamit ko sa paglalaba. Mabilis makatanggal ng dumi ang Pride detergent. Kaya pala. Yun din yung ginagamit ng mga maid namin noon eh. Bakit mo ba tinatanong? Tapos na ako maglaba. Kasi gusto ko sana tawagan si na Mami. Wag na. Bakit po? Jack, nasa biyahe na sila. Hintayin mo na lang. May gagawin pa ako eh. Dapat, tapos ko na yon bago pa sila dumating. Sige na nga. Manonood na lang ako ng TV. Diyos ko. Alam na kaya ni Manuel kung anong lagay ni naman Lourdes? Sana naman walang grabe sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Manuel, salamat dumating ka na. Kumusta na yung mag-asawa? Anong kalagayan nila? Karina. Bakit? Bakit ang lungkot mo? Sumagot ka nga. Kinakabahan tuloy ako eh. Wala na sila. Hindi sila nakaligtas sa aksidente. Ano? Si Gilbert, kumusta siya? Wala na rin. Hindi rin nakaligtas. Diyos ko. Kawawa naman sila. Sabay-sabay na namatay. Kawawa rin si Karil. Dahil ngayon, wala na siyang pamilya. Oo nga. Paano ito tatanggapin ng bata, Manuel? Kawawa naman si Karil. Napakabata pa niya para maging ulilang lubos.
Yaya, naiinip na ako. Nakakalungkot naman. Wala pa si na mami at daddy. Karel. Pati rin si kuya. Tawagan na natin sila. Karel, huwag na. Kasi parating na sila dito. Talaga? Oo. Silang 3. Yes! Excited na kasi ko kung ano yung pasalubong nila sa akin eh. Karel. Yaya? Bakit ka po umiiyak? Karel, wala silang pasalubong. Oh? At kahit kailan, hindi ka na nila mapapasalubungan. Bakit ganon? Hindi ko naman kayo maintindihan eh. Ang mami, daddy, at kuya mo, patay na. Putay? Di man totoo yan eh. Nagjo-joke ka lang eh. Hindi joke, Karel. Ay, Talagang wala na sila. Ang lakas ng ulan, Dad. Dapat hindi na lang tayo umuwi eh. Hindi maaari, Gilbert. Mag-aalala si Bunso. Oo nga, Gilbert. Isa pa, marami kaming kailangan gawin sa office. Magpatila na lang kaya muna tayo ng ulan. Mami, tingnan nyo, zero visibility na. O sige, mabuti pa nga. Pagbaba natin itong tulay. Hindi. Bakit, Apollo? Ayoko magkat ang preno. Ano? Wala tayong preno. Oh my God! Hindi! Mahuhulog tayo! Mahuhulog tayo! Yun ang nangyari, sabi ng mga polis, Karel. Pati ang kuya mo, hindi rin nakaligtas. hindi. Buhay silang 3. Mami! Daddy ko! Kuya Gilbert! Bakit niyo ako iniwan? Bakit? Awang-awa ko si Karel. Ayaw umalis sa tabi ng kabaong na pamilya niya, Manuel. Naaawa rin naman ako sa kanya eh. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan mahanap natin ngayon ang mga kamag-anak ni Karel. Parehong walang kapatid sina Sarah at Ma'am. Wala silang nabanggit sa akin na may kamag-anak sila. Paano ngayon yan? Paano na alaga mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, Daddy, bakit kayo nasa loob ng katawan? Bumangon kayo. Sabihin niyo na nanaginip lang ako. Ay, Kuya Gilbert, gising. Tulungan mo ako. Gisingin natin sina Mami, Daddy. Di ba, sabi mo? Totoo yun, Bunso. Ang pogi mong kuya magsasabi sa'yo ng medal mo sa graduation. Kaya galingan mong pag-aaral mo, ha? Bakit pati ikaw, Kuya? Umalis din. Hindi naman yun ako mag-isa. Paano na ako ngayon? Hindi ko na kayo makikita.
Mommy, Daddy, wala nang tatawag na bunso sa akin. Kuya, wala na magtuturo sa akin sa mga assignment ko. Kasi lahat kayo, iniwan ako. Sana sumama na lang ako sa inyo para hindi na ako napaiwalan. Karina, alalayan mo si Karil. Kailangan nang ipasok sa nicho ang pamilya. Karil, kailangan nang dalhin sa bago nilang bahay ang mami, daddy at kuya mo. Ayoko maiwalay sa kanila. Ayoko. Kanina pa naghihintay ang maglilibing sa kanila, Karil. Sige na, ilibing mo na. Huwag na silang ilayan sa akin. Ayoko. Tama na. Sasama na lang ako sa kanila. Karil, tama na. Huwag na silang ilayan sa akin. Tama na, Karil. Daddy! Kuya! Ayoko! Papaano na si Karil ngayon sa murang edad ay wala na siyang pamilya? Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karil. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Jesus, huwag ka po sanang magagalit sa sasabihin ko, ha? Wala kasi kung ibang mapagtanungan, eh. Kayo lang po. Sasaya pa po ba ako? Magbabago pa ba ang buhay ko? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral.
May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 2 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinabagatang Magbabago pa ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Pagod na pagod ka. Ay, medyo nga, Manuel. Tagal kasi, bago ko napatahan at napatulog si Karel. Awang-awa talaga ako sa kanya, Manuel. Nawasak ang maligaya nilang pamilya dahil sa isang aksidente. Ang iniisip ko ngayon, sino ang kukup-kup sa batang yan? Tayo na lang. Huh? Karina, wala kang trabaho. At maliit lang ang kita ko sa pagta-tricycle. Hindi natin siya kayang buhayin. May mamanahin naman siya eh. O di yun ang gamitin natin sa pagbuhay sa kanya. Kawawa naman siya kung dadalhin natin sa ampunan. Tama si Karina eh. Swerte nga kayo dahil walang kamag-anak ang bata. Kayo mag-aalaga sa kanya. Pating na rin sa mga mana niya. Oh, di ba? Ganun ba yun? Oo naman, oo. Lalo na, malapit na yung bata sa mismo. Yayaman kayo dyan, paring Manuel. Ano ka ba? Talaga? Oo, sabi. Pwede ka nang hindi magtrabaho. Hanapin nyo na lang ang abogado ng pamilya nila. Oh, Manuel, dumating ka na pala. Nakabili ka ba ng unique toothpaste? Oo. Ito nga dala ko. 3 pa nga binili ko eh. Asa si Karel? Tulad ng dati, nagkukulong doon sa silid niya. Umiiyak. Naalala na naman yung pamilya niya. Binili ko siya ng pasalubong para kahit paano mabawasan ang lungkot niya. Oh? Oh, anong himala? Pinasalubungan mong alaga ko. Naisip ko na hindi nga pala siya problema sa atin. Swerte pa nga eh. Dahil madadamay tayo sa malaking grasyang dala niya. Ay, go talaga, oo. Kala ko pa naman naaawa ka sa kanya, kaya ka bumili ng pasalubong. Naawa rin. Pero siyempre, mas masaya ako sa dala niyang grasya. Halika, puntahan natin siya para maibigay ko na itong pasalubong ko. Mag-iisang buwan na. Wala nang mailibing si na Apollo. Ngayon pwede ko nang gawin ang plano ko. Handa na rin ang mga papeles na kailangan ko.
Matalino ka talaga, Gusto. Lalo kang yayaman ngayon. At wala nang makapipigil pa doon. Kahit pa ang anak ni na Apollo at Lourdes. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Narito ako para ipaalam sa inyo ang tungkol sa mga naiwang kabuhayan ni Lourdes at Apollo. Ayos. Ito nang mana. Sir Augusto, ang totoo po, kung kami lang, hindi naman kami interesado ng asawa ko dyan. Pero si Carilo ang iniisip namin, ang kinabukasan po ng bata. Kawawa naman siya, Tony. Lalo na, wala na siyang pamilya. Totoo yan. At naaawa rin ako sa kanya. Ang problema nga lang napakalaki ng pagkakautang sa akin ng mag-asawang partner ko. Ano ho? Ano? Paano sila nagkautang sa inyo ng napakalaki? Hindi ninyo alam, pero nalulong sila sa kasino. May mga katibayan ako ng pagkakautang nila sa akin. O eto, narito mga papeles. Ano hong ibig sabihin ngayon niya? Ikinalulungkot ko. Wala nang mamanahin pa si Karil. Ha? Ano? Dahil ililipat ko na ang shares nila sa negosyo namin para makabayad sila ng kanilang pagkakautang. Ito na naman yung naging usapan namin na kanilang pinirmahan. Kaya yun ang dapat na matupad. Anong matitira para sa bata? Ang bahay nila. Yun lang ang may iwan sa kanya. Pwede niyong ipakita sa iba mga dala kong papeles kung malabo para sa inyo. Kung may hindi pa kayo naiintindihan. Kawawa naman ang alaga ko. Ang alam niya masayang pamilya sila. Yung pala, lulong sa sugal ang mga magulang niya at wala ng kabuhayan. Mabait sina mommy at daddy ko. Hindi nga sila nagsusukal Ayaw nga nila ng ganun. Sa totoo lang, Karil, talagang nagulat ako sa sinabi ni Atty. Augusto. Hindi sana ako maniniwala Pero may mga sulat ang mga magulang mo na ipinakita niya sa amin. At nakalulungkot na wala na nga ang mga magulang mo. Pati kabuhayan. Wala na rin pala. Di pa ako naniniwala na magagawa yun ni ng mommy daddy. Hindi mo talaga. Pero kaibigan nila si Atty. Augusto. Kaya hindi yun magsisinungaling. Kaya naman pala nakasimangot ka pa rin kahit nagiinom man tayo, ha? Paano naman din to? Purnada yung sinabi mo Ang purnada? Wala na mamanahin yung bata dahil baon pala sa utang ang mga magulang niya. Hindi. May dilensya pa rin sa bata, pare.
Yung bahay nila, pwede niyo ibenta yun. Oo. Ikaw lang sumusuwa ka agad eh. Tama. Ha? At pag nagkataon, magiging milyonaryo Yun. na Huwag ka susuko ka agad, pare. Malaki pa ang laban eh, ha? Salamat. Parang dito eh. Sasabihan ko agad si misis ko. Pre. Sana naman kapag may grasya ka na, alalahanin mo naman ako, ha? Kahit, ambunan mo naman ako kahit papano, pre. Ikaw pa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ka mo, Manuel? Ipagbibili natin tong bahay? Oo. Kailangan natin ng malaking halaga, Karina, para maitaguyod si Karil. Kaya dapat natin pagbili ito. Pero saan tayo titira? Ano yun, uupa tayo? Hindi. Bibili na lang tayo ng mas maliit na bahay dito. O nga, pero paano natin maibebenta to? Madali lang yung magpapatulong ako sa ibang abogado. Basta, ikaw, ipaliwanag mo lang mabuti kay Karil ang gagawin natin. Para wala tayong maging problema. Pumayag naman kaya yung bata? Papayag yun. Basta maayos mo lang maipaliwanag kung bakit kailangang ipagbili natin itong bahay nila. Yaya, Karina. Ano po yung sasabihin niyo sa akin? Narinig mo naman naman sinabi ni Atty. Augusto, di ba? Itong bahay lang may iiwan sa'yo. Opo. Alam mo rin na mahirap lang kami ni Mang Manuel mo. Kaya nga nagtatrabaho pa rin ako hanggang ngayon. Gusto ko naman namin kunin, pero hindi naman namin kayang itaguyod ka. Ipapaambon niyo ba ako? Hindi. May paraan pa naman para makapag-aral ka pa rin at mabuhay na maayos kahit nasa amin. Ano po yun? Ipagbibili natin ang bahay na ito. Yung mapagbebentahan nito ang gagamitin natin sa pag-aaral mo para makatapos ka. Maaalagaan pa rin kita. Yun ay kung payag ka. Kaya lang, Yaya. Marami kaming happy memories dito ni na Mommy at Daddy. Oo, alam ko yun. Alam ko. Pero isipin mo hindi mo naman tumaalagaan kahit hindi ibenta. Dahil nga bata ka pa. Kailangan mo rin makatapos ng pag-aaral. Pero Yaya. At kailangan mo ng maraming pera para mabuhay at makapag-aral ka. Kailangan mo rin na mag-aalaga sa'yo. Kaya pumayag ka na, Karil. Wala na ako ibang paraan para matulungan ka. Ito na lang. After 15 years, narito na uli ako sa Pilipinas. Personal ko nang maaasikaso ang naiwang kabuhayan sa akin ni na mama at papa. Dito na lang ako magtuturo. Marami akong dapat gawin ngayong narito na ako. Uunahin ko munang tapusin ang lahat ng yun bago ako magturo.
aalis na kami dito sa bahay. Kasi, sabi ni Mang Manuel, meron nang nakabili. Malalayo na talaga ako sa inyo, Mami, Daddy, Kuya. Ayoko mawala ang bahay na to. Kasi maraming happy memories dito. Maraming masasayang araw tayo. Pero wala naman akong magagawa dahil wala akong pera na magagamit para sa pag-aaral ko. Wala ding pera si Yaya. Kuya, huwag kayong magagalit sa akin, no? Lalo na kayo, Mami, Daddy. Kahit na di na ako dito nakatira. Promise, lagi ko pa rin kayong tataluin. Lagi akong pupunta sa libingan nyo. Pangako po yan. Hindi po ako galit sa inyo. Kahit na wala kayong perang iniwan sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Ano ang magiging kapalaran ni Karil sa piling ni Manuel at Karina? Mga nagsiganap: Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Jesus, huwag ka po sanang magagalit sa sasabihin ko, ha? Wala kasi kung ibang mapagtanungan, eh. Kayo lang po. Sasaya pa po ba ako? Magbabago pa ba ang buhay ko? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya.
Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ang ganda nitong bahay na nabili natin, di ba? Ang cute! Oo nga, Manuel. Kaya lang, nagtataka ako. Anong pinagtatakan mo? Nakapangalan kasi ito sa atin eh. Hindi ba dapat sa pangalan ni Carilto dahil pera niya ang pinambili rito? Ano ka ba naman? Tayo mag-aalaga sa bata. Dapat lang, makinabang tayo sa anumang meron siya. Alalahanin mo, wala na siya mga magulang na magpapasahod sa'yo. Sabagay, tama ka. Talagang tama ako. Kaya ang pera niya, atin na ngayon. Paring Manuel, ganda ng jeep na binili mo Pampasada ko, Tintoy. Yan. Hindi na tricycle ang hahawakan ko. Magaran jeep na. Oo nga. May bahay ka na, may jeep pa. Yun eh. Asensado ka na talaga, pre. Alam mo, pre, tama ka eh. Swerte nga sa amin yung bata. O, di ba sabi ko nga sa'yo? Oh. At dahil sa magandang payo mo, paiinumin at makakainin kita ngayon. Ay, wag mo na, pre. Punta lang tayo dun sa lugar na gusto kong puntahan. Huh? Saan yun? Tuturo ko sa'yo. Doon mo na lang ako ilibre. Masisiyahan ka rin doon, pare! Uy, tara! Gulat na gulat ang mga empleyado namin dito sa kumpanya. Hindi sila makapaniwalang solo ko na to. Dahil naipagbili na sa akin ni Apollo. Dahil sa kanyang pagkakalulong sa sugal. Nasira ko ng gusto si Apollo sa kanila. Sorry ka na lang, kaibigan. Iniwan mo sa maling panahon ang anak mo. At walang magtatanggol sa kanya. Kaya madali kong naagaw ang lahat ng kabuhayan mo. Ngayon pwede na ako mag-abroad ng mas matagal. Kami ng pamilya ko. Dahil doble na ang kayamanan ko. Pagdating ni Amanda galing ng Davao, ipaayos ko ng bakasyon namin sa ibang bansa. Oh, ang pagani namin ni Amanda, tumatawag. Bakit kaya? Hello, Winston. Bakit ka tumawag? Ano? News sa TV? Eh, paano ko naman malalaman? May meeting ako sa mga tauhan ko kanina. O ano bang balita yun at parang nag-aalala ka? Ano?
bumagsak ang eroplanong sinasakyan ng mami mo? Oh, hindi! Hindi! Ano iniisip mo, Karina? Manuel, naalala ko, pasukan na nga pala. Oh, Dapat, ipa-enroll ko na si Karil, kaya aalis kami bukas. may malapit na public school dito. Doon mo na lang ipasok. Bakit doon? Para tipid sa gastos. Oh, maglalakad lang siya papasok at pauwi. Pwede rin kahit wala ng baon. Pero Manuel... Hindi dapat maubos agad ang perang nasa atin. Wala tayong pampaaral sa alaga mo. Uy, paano kung ayaw ng bata na pumasok sa public school? Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos. Bakit ka pa nag-aalala? Wala na siya magagawa. Tayo na masusunod sa buhay niya ngayon. Ang laki na ipinagbago ng buhay niya mula na maulila siya. Sinama nga natin siya rito. Pero wala naman sa pangalan niya ang bahay na ito. May kwarto nga siya pero sa sahig lamang siya natutulog. Electric fan lang ang gamit. Tayo naman may kama na, may aircon pa. Huwag kang magpusong mamon. Ang mahalaga, ang buhay natin. At ang magiging anak natin, hindi yung ibang tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano po yan, Yaya? Starwax Floorwax ito. Maganda ito sa sahig. Kaya ito ang gagamitin natin ngayon. Po? Ano pong gagawin ko? Tuturuan kita maglinis ng bahay. Mag-floor wax. At itong Starwax Floor Wax ang gagamitin natin. Dapat matuto ka na ng mga gawaing bahay dahil babae ka. Saka, hindi ka na mayaman ngayon. Wala ka ng mga katulong. Naintindihan mo ba? Opo, Halika na. Mag-uumpisa na tayo. Marami nga palang estudyante sa public school na napasukan ko. At karamihan mga mahihirap. Sabi pa ng isang co-teacher ko, may mga pumapasok pa sa school na walang baon. Kawawa naman sila. Kaya mas dapat namin silang porsigihing mag-aral ng mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Si Daniel tumatawag. Hello, Daniel. Anong balita? Ha? Nasaan na sila? Ganun ba? O, sige. Basta ituloy mo pa rin ang paghahanap, ha? Okay, sige. Bye. Konti lang, mahal. May lakad kami ni Tintoy ngayon eh. Lagi ka na lang sama na sama daw kay Tintoy. Pati tuloy yung jeep natin. Hindi mo maipasada. Pambira ka eh. Naglilibang lang naman kami. Saka, kumikita pa rin naman yung jeep ah. Pinapapasada ko sa iba. Sige na, bigyan mo na ako ng pera. Para makalis na ako.
sunog ang nilulutong kanin ni Karil. Ang batang yun talaga nakakagigil. Ilang beses ko lang tinuruang magsaing, hindi pa rin matuto. Nagsayang na naman ng bigas. Teka nga. Karil! Karil! Halika nga rito! Yaya! Bakit po? Ikaw talaga! Hindi ka na natuto! Nagsunog ka na naman ng siraing tanga! Sorry! Aray! Sorry po! Nakalimutan ko. May sinasayang pala ako. Kasi po gumagawa ako ng assignment Sa ko. susunod, bago ka gumawa ng assignment, tapusin mo muna yung pinagagawa ko. Naintindihan mo? Ha? Opo, aray sige. ko! Iyak Aray pa ko! ito! Aray ko po naman! Aray ko? Ang tiyak ko. Yaya? Sakit. Bakit po? Ano ba nangyayari sa inyo? Aray ko! Yaya! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kasalanan mo! Kasalanan mo kaya nalaglag ang magiging anak namin ni Karina. Di po, Mang Manuel. Wala naman po akong masamang ginawa kaya eh. Sinungaling! Ay! Aray ka ba? Kung hindi mo ginalit si Karina, hindi siya makukunan. Mang Manuel. Perwiso ka talagang bata ka. Aray! Aray ko! Aray ko! Ah! Buisit ka! Umalis ka sa harap ko! Alis! Sorry po, Yaya Karina. Hindi ko po gusto mawala ang baby niyo. Hindi mo gusto? Ha? Hindi mo gusto? Aray ko po. 10 taon namin hinintay ang pagdating ng batang yon. Yung pala mawawala lamang dahil sa iyo. Aray ko po. Ay, tama na po, tama na. Hindi ko naman po talaga gusto na magalit kayo. Dahil sa ginawa mo, pagdurusahan mo pagkawala ng anak ko. Pagdurusahan mo! Karil, bakit ilang araw kang absent? Sorry po, Ma'am. Kasi po, may nangyari. Why? What happened? Nasa ospital po ang yaya ko. Bakit? Nalaglag po kasi yung baby niya. Nakunan siya. Nagalit po sila sa akin ni Mang Manuel. Kasalanan ko daw po. Kaya nawala yung baby nila. Ano? Sinaktan ka ba nila? Opo. Hindi nila ako pinapasok ng ilang araw. At hinayaan ng parents mo, nasaktan ka ng yaya mo at ng asawa niya? Ay, nasan nga pala sila? Wala na po ang parents ko, Mom ko, Sandra. Namatay po sila dahil sa aksidente. Kasama din po ang kuya ko. Oh my, ganun ba? At ang yaya mo ang umampun sa'yo, ganun? Parang ganun po. Bakit parang ganun? Pwede ba ikwento mo sa akin kung paano ka napunta sa yaya mo?
Ano ang magiging kaugnayan ni Cassandra sa buhay ni Khalil? Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Khalil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabipang papainit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Jesus, huwag ka po sanang magagalit sa sasabihin ko, ha? Wala kasi kung ibang mapagtanungan eh. Kayo lang po. Sasaya pa po ba ako? Magbabago pa ba ang buhay ko? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Nasaan na si Khalil? Baka pinayagan mo mga kapitbahay. Bakit ko naman gagawin yun? Galit na nga ako sa batang yun dahil sa pagkawala ng anak natin. Lalo na ako. Ngayon, hindi natin alam kung magkakaanak pa tayo. Nasaan ba yung batang yun? Nasa kusina. Pinagliligpit ko ng mga kinainan. Tama yun. Magdusa siya. Ano yun? Ano yun? Parang nabasag ng batang yun mga plato natin,
Halika nga, tingnan natin. Naku, nabasag nga ang mga plato. Yaya, Mang Manuel, sorry po. Hindi ko naman po sinadya. Dumulas po sa kamay ko yung mga plato. Walang niya ka talagang bato ko. Ikaw ba? Karina, tama na. Tenga mo. Ako magtuturo ng leksyon sa buwisit na batang yan. Halika dito. Ikaw ba? Ang braso ko po. Magpalit siya. Karay ko. Karil, saan ang punta mo? Kayo po pala, Ma'am Cassandra. Sa simbahan po. Dadaan ako doon para mag-pray bago po pumasok ng school. Ay, nakakatuwa ka naman. Napaka-God-fearing mo. Turo po kasi sa amin ng mami at daddy ko yun. Palaging magdasal. Lalo na po kapag may problema. At saka kapag may gustong i-request kay God. Oh? Pwede bang malaman kung anong gusto mong i-request sa kanya? Yun pong wag nang magalit sa akin si Yaya Karina. Tsaka wag na nila akong saktan. Kasi po, sila na lang ang pamilya ko Alam mo, talaga namang hindi sila dapat magalit Wala kang kasalanan sa nangyari. Sila po ang nag-aalaga sa akin, Ma'am. Kahit na, mali pa rin ang pagmamaltrato nila sa'yo. Isa pa, kabuhayan mo ang ginagamit nila. Hayaan mo, gagawa ako ng paraan para matigil na ang dinaranas mo sa kanila. Ay, naku po, wag po. Baka lalo po silang magalit sa akin. Wag na lang po. Pero Iha... Wag na lang po, Ma'am. Kanina pa ako narito sa bahay pero hindi pa rin mawala sa isip ko si Karil. Awang-awa talaga ako sa batang yun. Ayon sa school records niya na nabasa ko kanina, kapangalan ng second cousin ko ang daddy niya. Teka, hindi kaya siya yung... Si Daniel. Hello, Daniel. Napatawag ka? Oh? Talaga? May mga nakuha ka ng info? Oo, sige. Pumunta ka rito bukas. May mahalaga rin akong sasabihin sa'yo. Dapat pala, sumama na lang ako sa bar sa mga anak ko. Ano naman di ako mag-isang umiinim dito sa bahay. Wala nagmamatay si Amanda, naging malungkot na ang malaki naming bahay. At ang mga anak ko, natuto na rin magbisyo. Oh, Amanda, bakit mo kami iniwan? Si Pedrig. Matawag. Hello, Pedrig. Bakit ka tumawag? May problema ba dyan sa bar na pinuntahan ng mga anak ko? Sir, meron po. Malaking problema po, sir. Bakit? Ano bang problema? Nasusunog po ang bar ngayon. Ano? Malaki na po ang apoy. At hindi pa po nakakalabas ang mga anak nyo.
Hindi. Ang mga anak ko, pumunta ako dyan gayon din. Dapat na mailigtas sa mga bombero, mga anak ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buisit! Talo na naman ako. Pre, relax lang. Pawi na lang tayo susunod. Malay mo, manalo ka na pagbalik natin. Malaki na naipatatalo ko sa sabong, Tintoy. Talagang ganun. Hindi alam ni Karina yun. Tiyak magagalit yun sa akin pag nalaman ito. Mananalo rin tayo. Sasama tayo doon sa panabong ni Jerry. Nako. Ganda nung manok no, pare. Kaya mananalo tayo doon. Walang sumuko. Ano? Minsan ganun talaga puro talo. Pero pag nanalo ka naman, bawing-bawi. Karil, lunch na. Bakit hindi ka pa kumakain? Ay, gagawin ko na lang po yung mga assignment ko, ma'am. Para po pag-uwi ko, gawaing bahay na lang po yung gagawin ko. May baon ka bang pagkain? Po, alam ko na. Wala kang baon. Yun din siguro ang dahilan kaya madalas pag-lunch, narito ka lang sa classroom. Ma'am Cassandra? Halika. Marami akong baon. Saluhan mo ako. Wag na po. Kakahiya naman po. At saka, hindi pa naman po ako gutom Karil, masama ang nagsisinungaling. Halika na. Saluhan mo ako. Ipapahiya mo ba si teacher? At pagkatapos natin kumain, mag-toothbrush tayo. Tamang-tama may dala akong extra toothbrush. At syempre, gagamitin natin ang unique toothpaste. Hindi nakaligtas sa sunog na yung sa bara, mga anak ko. Patay na rin sila. At tulad ni Amanda, iniwan na rin nila ako. Iniwan na nila ako! Ano ba bang silbi na kayaman ako? May babalik pa ba nito ang buhay ng aking mag-iina? Magbabalik mo ba? Bakit nangyari sa akin to? Ano ba kasalanan ko? Ano ba kasalanan ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Manuel, bakit ganon? Ang laki na nang nawawala sa pera natin. Saan mo dinala yung pera? Ano? Nang babae ka? Kasama mo si Tintoy? Wala akong babae. Hindi kita magagawang lukuhin. Ay, kung gano'n, saan mo dinala? Malaking halagang nawala. Sa ano? Saan? Sa sabong.
Napatalo ko dun. Ano ka ba naman, Manuel? Alam natin kahit mayaman naghihirap dahil natatalo sa sabog. Bakit ginaya mo pa sila? Sorry na, patawarin mo na ako. Sorry. Gusto ko lang naman kasi makabawi kaya napilitan ako. Ano? Magbalik doon. Kaso ka lalo ka natalo! Nakakabwisit ka naman! Patawarin mo na ako. Paano ba tatagal ang perang to, ha? Paano? Huwag ka na magalit. May naisip na akong paraan. At anong paraan? Ano pong sasabihin niyo sa akin, Yaya Karina? Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tatawagin Yaya, ha? Hindi ka na mayaman ngayon, hoy! Pasensya na po. Ano pong sasabihin niyo, Aling Karina? Hihinto ka na sa pag-aaral. Po? Bakit naman po? Ginagawa ko naman po yung mga trabaho dito. Kailangan namin ng pera. Kaya magtrabaho ka na. Ipapasok ka ni Manuel sa palengke. Ayoko po. Gusto ko po makatapos ng pag-aaral. Ayaw mo, ha? Ayaw mo? Ha? Wala kang magagawa kasi kami ang masusunod. Pag sinabi niya hinto ka, hinto ka. Naintindihan mo? Jesus, alam na po, lagi ako nag-pray sa inyo. Mula nung turuan ako ng mami at daddy ko. Di naman po ako nagbago, diba? Kahit po hirap na ako, nag-pray pa rin ako. Pero, huwag po kayo sana magagalit sa sasabihin ko, ha? Kasi po, wala akong ibang mapagtanungan. Kayo lang po. Sasaya pa ba ako? Ha? Jesus? Magbabago pa ba ang buhay ko? Mahango pa nga kaya si Karil sa hirap na kanyang dinaranas? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.
buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Jesus, huwag ka po sanang magagalit sa sasabihin ko, ha? Wala kasi kung ibang mapagtanungan eh. Kayo lang po. Sasaya pa po ba ako? Magbabago pa ba ang buhay ko? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga mahal naming kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magbabago pa ba ang buhay ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. My God, siya nga. Ayon sa mga impormasyong nakuha ng private investigator kong si Daniel at maging sa school records ni Karil, siya nga. Siya ang hinahanap kong pamangkin, ang anak ni Kuya Apollo. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa batang yun. Kadugo ko pala siya. Kukunin ko na siya sa yaya niyang si Karina. Kailangang matapos na ang pagmamaltrato nila sa pamangkin ko. Ano? At sino maniniwala sa'yo? Hoy! Walang kamag-anak sina Sir Apollo. Oo. Ikaw, teacher ka, maaaring mayaman ka rin. Pero anong malay namin kung niloloko mo lang kami para makuha mo si Karil? Tapos na ba kayo? Ngayon ako naman. Siguro nga hindi nyo alam ang tungkol sa akin. Dahil 15 years ako nanatili sa Amerika. Pero ngayong narito na ako, at dala ko rin ang mga katibayan na nagpapatunay na pamangkin ko si Karil. At ipinakita ko na ang mga ito kay Kapitan. Tama. Tama siya, Aling Karina, Mang Manuel. Pwede niya ring tingnan ang mga katibayang yun. Ano ho? Pagkatapos yung tingnan ng mga dokumento, dapat ibigay nyo na sa akin si Karil. Kung ayaw nyong kasuhan ko kayo. Bakit mo kami kakasuhan? Una, dahil sa pagmamaltrato nyo kay Karil.
At sa paglustenyo sa pinagbentahan ng bahay na minana niya sa kanyang mga magulang. Manuel? Alam ko lahat yon. Ngayon, mamili kayo. Ibibigay niyo ng maayos ang pamangkin ko o kakasuhan ko kayo. Ay, pagod na ako. At sawang-sawa na ako sa kaiinom ng alak araw-araw. Wala na akong ginawa kundi maglasing para makalimot. Gusto ko nang makalimutan ang masaklap na nangyari sa buhay ko. Pero sa tuwing magigising ako, paulit-ulit pa rin bumabalik sa alaala ko ang lahat. Ano bang gagawin ko para matahimik na ako? Aldo! Ayoko na. Hirap na ako. Mula na kakakinig ko ang yaman ni Apollo. Nagkanda leche na ang buhay ko. Ayoko na! Parang malalim ang iniisip ng pamangkin ko, ah. Hindi lang po ako makapaniwala, tita. Hindi ko lang pala kayo teacher. Pinsan po pala kayo ni Daddy. At ngayon, nagbago na po yung buhay ko dahil sa inyo. Para bang panaginip? Opo. At dito sa piling ko, makakapag-aral ka na ng maayos. Salamat po, Tita Cassandra. Hindi ka na rin iiyak pa. Hindi na masasaktan. Dahil ako na ang magmamahal at magtatanggol sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Karina! Pambihira ka naman, Tintoy. Lakas mong kumatok. Nakabahan tuloy ako, ah. Pasensya ka na, Karina. Natataranta na ako, eh. Bakit ba? Ano ba problema mo? Hindi ako ang may problema, kundi ikaw. Ako? Anong ibig mong sabihin? Si Manuel kasi. Ano? Nabaril sa sambungan. Ha? Ano nangyari sa asawa ko, Tintoy? Asan na siya? Ganito, Manuel. Bakit mo ko iniwan? Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka na magsabong. Pero hindi ka nakinig. Karina, nabaril siya nung isang nagwala doon sa may labas ng sabungan. Nanalo nga kaibigan ko nabaril naman siya. Paano na ako ngayon, Manuel? Nag-iisa na lang ako. Wala lang ating anak. Nawala ka rin. Nag-iisa. Oo. Hindi ako Karina. kakahinga. Naku po!
Nawala ng malay si Karina. Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Karina! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan sila, pamangkin. Sina Manuel at ang dati mong yaya, si Karina. Pareho silang namatay. Sa kabila ng mga ginawa nila sa akin, tita, naaawa pa rin po ako sa kanila. Dahil mabuti ang kalooban mo. Kaya nga sinunod ko ang gusto mo na tulungan silang mailibing ng maayos. Kasi naman po dati, mabait sa akin si Yaya. Siguro, na-impluwensyahan lang ni Mang Manuel. Siguro nga. Tita, salamat nga pala sa pagpayag nyo. Magaan kasi sa pakiramdam yung walang dalang sama ng loob. Totoo yan. Ngayon, mas makakapag-concentrate ka na sa iyong pag-aaral. Maupo ka, Augusto. Salamat. Ikaw pala ang abogadong kapartner ng pinsan ko sa business niya. Oo. Anong kailangan mo sa amin? Lalo na sa pamangkin ko? Napakalaki ng pagkakasala ko sa pamangkin mo. At gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Tita Cassandra, may shield bath soap na po sa banyo. Salamat pamangkin. May bisita ka nga pala. Karil. Attorney Augusto? Ako nga. Salamat at natatandaan mo pa rin ako. Paano niyo po nalaman ang bahay namin? Hinanap kita. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Humingi ng tawad? Oo. Dahil inangkin ko at ipinagkait sa iyo ang biyayang dapat ay para sa iyo. Kaya patawarin mo ako, Karil. Attorney? Walang pagkakautang sa akin ang mga magulang mo. Lahat ay gawa-gawa ko lang para maangking ko ang inyong kayamanan. Ano po? I'm sorry, Iha. Nasilaw ako sa kinang ng salapi. At eto ako ngayon. Sirang-sira ang buhay ko. Handa ka na ba, Karil? Bukas na ang alis natin, papuntang Hong Kong. Yes, tita. Handang-handa na ako. Excited na nga po ako kasi first time ko makakapag-abroad. At maraming beses pa itong mauulit. Simula pa lang ito. Kaya study hard, ha? Yes, tita. Talagang mag-aaral ako mabuti. Hindi ko kayo bibiguin. Good. Very good. Gusto ko rin pong mag-manage ng maayos someday. Yung business na iniwan ni na mami at daddy. Mangyayari yun, Karil. And tita will help you. Oh, thank you, tita. Ngayon, masayang-masaya ako. Kasi may pamilya na uli ako. Kayo po yun. Sinagot ng Diyos yung mga dasal ko. Karil. Nagbago ang buhay ko. Dahil hindi ka nawala ng pag-asa.
at pananalig sa Kanya. Opo, totoo po yun. Kaya ngayon, nararamdaman ko na may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, magbabago pa ba ang buhay ko? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Karil. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.